Sinabi ko na sa inyong lahat pero hindi ka naniwala, hindi ka nakinig. Sa wakas ganap na pari na talaga ako. Napakapakailamero mo talagang bata ka! Hindi madali ang maging magbulang. Tungkulin mong mapalaki ng maayos ang iyong mga anak upang magkaroon sila ng maganda at masayang buhay. Subalit, hindi dahilan ang hirap na ito upang piliin nating ipasa sa mga anak natin ang mga personal nating kabiguan at pagsisisi. Sapagkat minsan, kumakapit ang masasamang elemento sa mga ganitong mga pasya at damdamin sa loob ng tahanan. At wala silang ibang layunin kundi maghasik ng lagim na maaring ikasira ng isang pamilya. Sa episode natin ngayon, ating tunghayan ang kwento ni Louie, ng kanyang kuya Joshua at ng kanilang tatay Roldan. Ating alamin kung papaano nawasak ang kanilang tahanan dahil sa mga maling pasya at sa isang mapagsamantalang demonyo. Ako po ang inyong lingkod, Sir Wilmore, at ito ang Kwentong Takipsilim. Magandang araw po, Sir Wilmore. Itago niya lang po ako sa pangalang Louie. Sa Mindoro po talaga ako galing. Pero nandirito ako ngayon sa Palawan at nagtatrabaho bilang isang high school teacher. Sir Wilmore, avid listener po talaga ako ng Kwentong Takipsilim simula pa noong 2021. Kaya hindi nakalagpas sa pandinig ko ang isang kwento na pamilyar sa akin. Ito po yung kwento tungkol sa isang pari na sinasabing nasinapian ng demonyo. Sa palagay ko po kasi, kilala ko ang paring nasa kwento. Hindi lang basta kilala, kundi kilalang kilala talaga. Hindi nga lang ako sigurado kung siya nga ba talaga yon, sapagkat mukhang pinalitan ng sender yung pangalan sa kwento. Sadyang tugmang-tugma lang ang kwento sa personal ko ring karanasan noong 19 anyos pa lang ako. Idagdag pa, sa Mindoro rin yun nangyari. At kung tama ako, ang paring yon ay walang iba kundi ang kuya Joshua ko. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Yan kuya, kain na tayo. Grabe. Namiss ko tong pansit dito sa bahay. Buti, nakabili ako ng monay bago umuwi. Masarap ipagpares to. Tagal mo rin kasi nawala kuya eh. Yun na nga eh. Pero, sulit naman. Sa wakas, ganap na pari na talaga ako. Masaya ka ba? Bakit naman hindi? Kuya, alam natin parehong hindi naman talaga yun yung gusto mo eh. Pangarap mo maging piloto kahit dati pa lang, di ba? Si tatay lang naman talaga yung may gusto magpari ka. Kasi hindi niya natupad yung pangarap niya ngayon. Kahit kailan napakabastos mo talagang bata ka, Louie. Uy, tay. Andiyan na pala kayo. Kain po. Mabuti naman at naging ganap na pari ka na rin, Joshua. Sige.
Pangaralan mo yung kapatid mo. Ayaw magsilbi sa Panginoon. Pinilit talaga yung gusto niyang kurso sa pagiging guro. Hindi lang naman po sa pagpapari pwedeng paglingkuran ng Diyos, Tay. Kita mo? Sumasagot-sagot pa. Ganyang kabastos yung batang yan. Kaya nga tayo binamalas. Kasi hindi ako natuloy sa pagpapari. Ngayon ganyan yan. Lalo magkakanda leche-leche ang buhay natin. Makaralan mo yung kapatid mo, Joshua. Magpapahinga muna ako. Ay, nako. Louie, pagpasensya mo na lang si tatay. Matandaan na rin yun eh. Pagpasensyaan, ilang taong ko nang tinitis yung kabanalan nun eh. Wala namang ibang ginawa kundi maglasing, magsugal at saka magsabong. Di wala ngang ambag sa pag-aaral ko sa college. Palala pa ng palala yung ugali. Lumalala ang ugali? Gumagrabe ba ang paglalasing? Hindi sa ganun, kuya eh. Basta madalas tulala. Tapos lalong naging magagalitin. Ewan, di ko mapaliwanag. Di naman ganyan katindi yung tililing niyan dati. Sir Wilmore, mga bata pa lang po kami ni Kuya Joshua ay palyado na talaga ang ugali ni Tatay Roldan. Hindi na pananakit pero lasinggero at sugarol. Napakabatugan din. Ayaw maghanap ng matinong trabaho. Tapos hindi rin tumutulong sa bahay. Kaya nga napilitan akong mag-working student para lang maitawid ang kolehiyo. Ayoko rin kasing basta na lang sumunod sa gusto ni tatay na magpari rin ako. Ang pangarap ko po kasi ay maging isang guro sa matematika. Yun nga lang, hindi po tumutol si Kuya Joshua nang pilitin siya ni tatay na pumasok sa seminaryo. Ayun nga po at naging ganap na pari noong 2004. Ang ipinagtataka ko lang talaga kung kailan alagan ng simbahan na si Kuya, tsaka naman lalong sumama ang kilos ni tatay. Ginabi na naman ako. Tapos ang dami ko pang gagawing projects. Ay nako. Teka, anong ginagawa ni tatay dyan sa labas? Tulala na naman? Purihin ang Panginoon ng dilim. Purihin ang Panginoon ng dilim. Mano po, tay? Bakit po nandito pa po kayo sa labas? Gabing-gabi na po ah. Tay, ano hong binubulong niyo dyan? Purihin ang Panginoon ng dilim. Hoy, tay. Ano bang problema mong bata ka at nanggugulat ka? Nalintikan na nga naman no. Ako pa talaga yung nanggulat. Kanina pa nga po ako rito. Kako, bakit po nasa labas pa po kayo? Tulala na naman po kayo eh. Ano bang pakialam mo? Nagtataka lang naman po ako, tay. Ayan nga po at bumubulong-bulong pa kayo. Tapos, iba pa po yung rosaryo na hawak nyo. Ano po yan? Gawa sa kahoy? Sana po yung paborito nyong kulay puti tapos benditado? Wag mo na lang kasi akong pakialaman. Sa to sa gusto kong gamitin eh. Mas mapapalapit ako sa Panginoon sa rosaryong to. Sige na, pumasok ka na lang doon at magsaing. Tingnan mo nga naman no. Nakatanga lang kayo rito, hindi pa pala kayo nagsasaing. Naman, ang dami ko pang gagawin eh. Magluto ka na! Buwisit na bata! Pumasok na lang ako sa bahay noon, Sir Wilmore. Kasi ayaw kong lumaki ang gulo.
Nakakapanibago nga lang talaga. Hindi naman kasi ganun kalala ang pagka magagaliti ni Tatay Roldan dati. Oo, nagkakasagutan kami pero hindi siya naninigaw ng husto. Isa pa po sa ipinagtataka ko ay hindi ko na siya nakikitang hinahawakan ang kanyang paboritong rosaryo. Sa katunayan, ilang buwan na rin niyang ginagamit yung rosaryong gawa sa kahoy kapag nagdarasal. Bagamat masama ang ugali, madasalin po kasi ang tatay ko. Pagkatapos namin kumain noon, naghugas lang ako ng pinggan. Tapos ay pumasok na sa kwarto ko. Napakarami ko pa kasing gagawing assignments at projects. Si tatay naman ay pumunta na rin sa sarili niyang silid para matulog. Subalit makalipas ang ilang minuto, naulinigan kong bumubulong-bulong na naman si tatay doon sa loob ng kwarto niya. Kaya marahan at tahimik akong naglakad para puntahan ito. Kabado, hindi dahil natatakot akong mabulyawan ulit, kundi dahil masama ang kutob ko. Pagkarating sa may kwarto ni tatay, ipinig ko ang tainga ko sa saradong pinto at nakinig. Ano ba kasi yung sinasabi ni tatay? Hindi ko marinig na maayos eh. Buksan ko na lang tong pinto. Sana hindi ako mapansin. Oops. Anak nang, anong ginagawa niyan? Bakit nakayukod at may palik-halik pa sa sahig? Purihin ang Panginoon ng dilim. Purihin ang Panginoon ng dilim. Purihin ang... Purihin ang Panginoon ng dilim? Pero bakit hawak na naman niya yung rosaryong kahoy? Ano ba nangyayari kay tatay? Purihin ang Panginoon ng dilim. Purihin ang... Disturbo! Anong ginagawa mo dyan? Lagot, nakita ako. Dali-dali po akong bumalik sa kwarto ko noon at nagkandado ng pinto. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang narinig kong ibinubulong ni tatay. Sinundan din niya ako at galit niyang kinalampag ang pinto ng silid ko. Tuloy-tuloy din siyang nagsusumigaw ng... Napakapakailamero mo talagang bata ka! Dinidisturbo mo ang pagsamba ko sa Panginoon! Ginagambala mo ang pakikipag-usap ko sa Panginoon ng dilim! Buksan mo tong pinto at nang maparusahan kitang lintik na bata ka! Buksan mo to! Buksan mo! Sagad po sa buto ang kilabot at pagtataka ko noong gabing yon. Kinakabahan pa ako kasi baka masira na ni tatay ang pinto. Kaya hinarang ko doon ang papag ko. Umupo lang ako sa isang sulok ng kwarto at niyakap ang mga tuhod. Habang dinig ang pangangalampag at sigaw ni tatay. Mag-uumaga na po nang tumigil si Tatay Roldan sa pangangalampag. Halos wala nga po akong tulog kasi hindi ko talaga malunok na sumasamba sa demonyo ang tatay ko. Kaya nang masiguro kong pumasok na ito sa kanyang kwarto, mabilis naman akong lumabas at tumambay muna sa may bakery. Ayoko kasi munang makita si tatay. Natatakot akong baka tuluyan niyang masaktan. Bandang 9:00 na ng umaga ay naroon pa rin ako. Hindi ko na naisip na pumasok nung araw na yon kasi ayoko talaga munang bumalik sa bahay. Mabuti na lang, dumating si kuya at nakita niya ako roon.
Hoy! Bakit ka nandyan? Ay kuya, ikaw pala. Mabuti na padalaw ka. Wala kang pasok ngayon? Meron po kaso. Kaso ano? May nangyari ba sa bahay? Huwag tayo rito mag-usap. Doon tayo sa wala masyadong tao. Mukhang seryoso talaga yan ah. Sige, tara. Lumakad po kami ni Kuya Joshua pabalik ng bahay. Doon ko na rin ikwento sa kanya ang lahat na nangyari nang nagdaang gabi. Binanggit ko rin na matagal nang nagbago ang ugali ni Tatay Roldan. Higit sa lahat, sinabi kong tila sinasamba ni Tatay ang dyablo. Malakas ang hinala ni Kuya na sinasapian ng masamang espiritu ang ama namin. Pero kailangan muna niya itong makita para makasigurado. Tahimik ang bakuran pagdating namin, Sir Wilmore. Magkalalayo rin ang mga kapitbahay sa lugar namin noon. Ang narinig lang namin ay ang mayat-mayang pagkalabog mula sa loob. Yung tipong may bumabagsak o binabato sa hardwood na sahig. Doon pa lang po ay kinabahan na naman ako ng sobra. Kita ko ring napakalaki ng butil ng pawis ni Kuya Joshua. Ramdam na ramdam namin ang isang napakabigat na presensya sa bahay. Sarado po ang pinto at bintana sa bahay. Kaya sinabihan ako ni Kuya na sumilip sa mga siwang ng dingding. Siya naman ay kumatok sa harapang pinto. Tay? Tay, ako ho ito, si Joshua. Tay, ano po bang ginagawa niyo dyan sa loob? Bakit may kumakalabog? Tay! Tay! Louie, may nakita ka na ba sa loob? Teka po kuya. Binubutas ko pa tong gilid ng bintana. Ayan. Nabutas ko rin. Oh, ano na? Kuya Joshua, si tatay. Pinagbabato yung mga rebulto ng mga santo sa sahig. Pati yung Biblia. Nakakalat na rin sa lapag. Ano ka mo? Sir Wilmore, hanggang ngayon ay nakamarka pa rin sa isip ko ang nasilip ko noong sandaling yon. Maliban kasi sa ginagawa ni tatay sa mga religious items sa bahay, nakakikilabot din ang ngiti nito. Tuwang-tuwa sa ginagawa at nanlalaki ang mga mata. Siguro ay isang taong sabog sa pinagbabawal na gamot ang pinakamalapit kong maihahambing sa itsura niya. Bukod pa, suot-suot din nito sa liig ang rosaryong kahoy. Sa takot namin ay dali-dali kaming tumakbo papuntang likod bahay at sinubukang sirain ang pinto ng kusina. Mas madali kasing baklasin yon kung ikukumpara sa main door. Tuloy-tuloy lang ang pagkalabog ng mga gamit sa loob hanggang sa nakapasok na nga kami ni Kuya Joshua. Agad sumalubong sa amin ang napakabigat at napakalamig na hangin na bumabalot sa buong bahay. Natigilan ako at ramdam kong nanginig ng husto ang katawan ko.
Napakagulo na rin sa loob. Nagkalat sa sahig ang basag-basag na mga rebulto, beads ng mga putol na rosaryo, at punit-punit na mga pahina ng Biblia at mga libreto. Purihin ang Panginoon ng dilim. Purihin ang Panginoon ng dilim. Purihin ang Panginoon ng dilim. Tay, ano ba nangyayari sa inyo? Bakit ba kayo nagkaganyan? Wala kang pakialam. Wala kang pakialam sa gusto kong gawin. Hindi mo ako mapipigilan. Hindi! Huwag kayong magpatalo sa masamang espiritong yan, Tay. Makinig kayo sa akin. Pakinggan niyo ang salita ng Panginoong Hesus. Pangas ka! Aray ko, Panginoong Hesus, tulungan niyo ako. Kuya! Kuya! Ayos ka lang? Kuya! Tulungan mo ako, Louie. Igapos natin si tatay. Wala tayong mapagpipilian. Kailangan natin siya pigilan tapos dadasalan ko siya. Hindi niyo ako mapipigilan. Hindi! Halos hindi na ako makagalaw sa takot, pero pinilit ko pa ring alalayan si Kuya. Tumayo naman si Kuya Joshua matapos itulak ni tatay. Pagkatapos, kumuha ng rosaryo sa kanyang bag at agad nagsimulang manalangin sa harap ni tatay. Pansin ko ring napakasama ng titig ni Kuya sa rosaryong kahoy. Hindi nagustuhan ng espiritong nakasapi kay tatay ang panalangin. Kaya naman ay umakto itong susugurin ang kuya ko. Mabuti na lang at nadampot ko ang isang silya na siyang pinangharang ko sa kanyang mga binti. Natumba ito at doon na kami nakabuelo ni kuya. Hinila ni kuya ang rosaryong kahoy na nasa liig ni tatay hanggang sa tuluyan itong mapigtas. Ako naman ay sinimulang itali si tatay, tsaka tinulungan na rin ako ni kuya na igapos ito sa dingding. Pakawalan niyo ako rito, mga lapastangan! Pakawalan niyo ako dahil kung hindi, ang Panginoon ng dilim ang papatay sa inyo. Manahimik ka, demonyo! Walang ibang Diyos kundi ang Panginoong Hesus lamang. Lumayas ka sa katawan ng tatay ko. Sa ngalan ng Panginoon, lumayas ka! Akala mo ba talaga hindi ko alam? Akala mo ba hindi ko alam na may tinatago kang pagkamuhi sa tatay mo? Manahimik ka. Mahal ko ang tatay ko. Hindi mo ko maluloko, Joshua. Galit ka sa tatay mo. Kinamumuyan mo ang tatay mo. Hindi. Hindi ako galit. Kuya, huwag ka makinig sa kanya. Talaga bang hindi ka galit sa tatay mo? Sige nga, patunayan mo. Ano ba sinasabi mo? Anong gagawin mo sa akin? Anong ginagawa mo? Tigilan mo ako! Itigil mo yan! Tama na! Tama na! Wala akong magawa kundi mapamaang habang di makakilo sa kilabot, Sir Wilmore. Hindi ko maintindihan noon kung ano ba talaga ang nangyari. Basta bigla na lang nawala ng malay si tatay habang nananatiling nakagapos. Pagkatapos, pinagpag ni kuya ang kanyang damit at saka lumabas. Lumingon pa siya sa akin bago tuluyang umalis.
at nahintakutan ako nang makita sa kanyang mukha ang nakakikilabot na mga ngiti. Nagkamalay naman po si Tatay Roldan. Ikwinento ko sa kanya ang lahat, ngunit ayaw niyang maniwala. Kahit hindi ko pa naililigpit ang kalat sa bahay, pinaratangan lang akong gumagawa ng kwento. Sumama rin ang loob nito kay Kuya Joshua kasi hindi na bumalik si Kuya sa amin sa loob ng ilang taon. Hanggang sa noong patapos na ang 2005, umuwi rin si Kuya Joshua. Subalit, lantang gulay na ito. Inihatid ng kura paroko sa simbahang pinagsisilbihang kasama ang ilang church staff. Kuya, ano ba nangyari sa'yo? Saan ka ba kasi nagpunta at hindi ka nakauwi na rito sa atin? Ang tagal ka naming hinahanap pero wala eh. Nilipat ka na raw ng simbahan. Louie, patawarin mo ko. Ano ba kasing nangyari, Father? Huwag po sana kayong magugulat, Mang Roldan, tsaka Louie. Pero sinapian at ginamit ng isang masamang espiritu si Joshua. Napalayas na namin ang nasabing itim na espiritu. Pero sadyang hindi maganda ang naging epekto ng pananatili nito ng matagal sa katawan ng inyong anak. Napatingnan na rin namin si Joshua sa mga doktor, pero mahina na talaga ang kanyang katawan. Ano ka mo? Nagpapatawa ho ba kayo? Tay, sinabihan na kita eh. Sinabi ko na sa inyong lahat pero hindi ka naniwala. Hindi ka nakinig. Ginamit ng isang masamang espiritu si Joshua. Opo, Father. Mismo kay tatay galing. Louie, hindi naman ginusto ni tatay yon. Wala siya sa sarili nun. Kuya naman eh. Hanggang ngayon ba naman didepensahan mo pa rin yung hayop na yan? Tama na, kuya. Tama na. Kwento po sa amin ng kura paroko ang ilan sa mga ginawa ni Kuya Joshua. Habang nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo, kasama sa kanyang isinalaysay ang pagpapasa ni Kuya Joshua ng impluwensya ng demonyo sa ibang tao. Meron daw isang matandang babaeng binigyan ng komunyon ni Kuya sa bahay. Subalit, kasama pala nito ay ang planong paglipat ng espiritong itim sa katawan ng matanda. Ito ang sinasabi kong kahawig ng kwentong narinig ko rito sa inyong channel, Sir Wilmore. Palagay ko, bagamat hindi ako sigurado, pinalitan lang ng sender ang kanilang mga pangalan. Mabuti na lamang daw at naagapan ng kura paroko ang tuluyang pagsuklob ng demonyo sa katawan ng matanda noon. Si Kuya Joshua naman ay isinailalim nila sa matinding eksorsismo dahil napakalakas daw talaga ng kapit ng demonyo sa kanya. Sa katunayan, nang mapalayas na nila ang itim na espiritu, mabilis na bumagsak ang katawan ng kapatid ko. Napatingin na rin nila ito sa mga doktor, ngulit wala raw lunas ang kanyang kalagayan. Makalipas lamang po ang ilang linggo, ay namaalam na ang mahal kong kapatid. Mabuti na lamang at nagpakumbaba rin naman si Tatay Roldan bago namatay si Kuya. Tinanggap niyang napakalaki ng pagkakamali niya sa pagpapalaki sa amin.
at hindi niya dapat ipinilit sa amin ang kanyang mga kabiguan. Naging daan na rin yon para maging maayos ang samahan naming mag-ama hanggang sa kanyang pagkamatay noong 2014. Sa ngayon po, ay naandirito na nga po ako sa Palawan at may sariling pamilya na rin. Umalis ako sa amin kasi ayaw kong maalala ng paulit-ulit ang malagim na tagpong yon sa buhay ko. Ang gusto ko lang maalala, ang masasayang sandali na kasama ko si Kuya Joshua at ang kanyang pag-aalaga sa akin. Sir Wilmore, sana po ay may napulot tayong aral sa kwento namin. Lalo na sa pagpili ng landas na tatahakin ng ating mga anak. Iginagalang ko po ang anumang pagpapalaki na ginagawa ng bawat magulang sa kanilang mga anak. Subalit, gusto ko lang pong ipaalala na sana iwasan natin ang mga paraang magdudulot ng lihim na sama ng loob sa damdamin ng mga bata. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Kwentong Takip Silim.